beloved Boss Mike Cervera. Start na ba? Ayun, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan. Naaw! Oo. Habang nandito po kami sa Universal Studio, katatapos lang kumain ni Mima dahil laging gutom yung maliit na yon. Kakapranggot ho mga kababayan, yung sikmura, daig pa ho sikmura ng hippopotamus na kamukha ni Dada. Oo. Anyways, mga kababayan, nakakahiya to. Oo. Nakakahiya ito mga kababayan ko para kay para sa mga DDS at saka kay Sara Duterte. Napahiya po sila mga kababayan dito po sa ginawang eleksyon. Ano po? Dahil nga po na Teki Bambam si Akop mga kababayan, nagkaroon ho ng special election diyan po sa pagka-kongresista sa Antipolo, mga kababayan. So eto na ngayon ang nangyari. Mga kababayan. Sibak. Eto na ho. Ano ho ang ibig ko sabihin? Ano ho ang ibig ko sabihin? Ito si Nyulo. Artistang-artista yan dito. Indiano ko dito. Indiano. So, ano ang ibig ko sabihin mga kababayan? Yung pong si Sara Duterte, ang mga Duterte, kapag ka nag-endorso, siguradong talo ka na. At dito natin malalaman mga kababayan at marirealize na ang mga supporter ng mga Duterte mga makina na lang. Yung mga trolls, yung isang tao, 1,000 hawak na account. Mga kababayan, meron hong ganyan Yan po mga kababayan. Kaya yung nagsasabi na marami daw sila, kasi marami daw sila sa social media, wag ho kayong magpapaniwala dyan. Isang malaking kalokohan. Isa pa bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Kapag ka nagpapatawag po sila ng poke ng inang rally nila, mga kababayan, tangina ilan lang pupunta Di ba? Tama. Tingnan mo kung marami sila. Kasi yan ang totoong batayan ng marami kang supporters. Totoo. Hindi ho sa social media, sa mga comment na mga troll yun Kung mapakikita nyo, ilan lang yung friend niya. Minsan 3, 2. Minsan isa nga lang Di ba? Ngayon. Kasi yung account natuduga yan Oo. Pero yung sariling bilang na isang pagiging tao, hindi mo matuduga yun. Yun. Tayo, kaya ba nilang dayain? Yeah. Tayo yung organiko na taga-suporta ni Pangulo Tama. Kayo, di po ba? Konti na lang. Kita mo, bayaran pa. Tama. Sila Banat Bay na lang yan Oo. Di ba? Sabi nga kay Banat Bay, doon sa may post, Sara Duterte, magpa-interview ka sa katulad nila Nyulo tsaka Mike Cervera. Totoo. Huwag kang magpa-interview sa katulad ni Banat Bay na idiot. Bobo yun Di ba? Pero pinayaan nila sabihin ng presidente nila, yung bike nagagasolinahan. Kaya nga. Diba? Pero mo hindi nila inano yun Hindi nila naisip. Pero mo hindi man lang nila na-iway yun. Di ba? Dapat yun na-iway ng mga nag-i-interview na tulad nila Banat Bay tsaka nung mukhang hippopotamus. Sino yun? Yung mukhang hippopotamus ba? Boss Dodo. Yung may dodo. Di ba, mga kababayan ko? Eto na. Ito ho yung nangyari, mga kababayan. Pahiyang malala ang mga DDS dito. Hindi nila kaya magpanalo Yan mga kababayan ko, hindi yan. Yan. Ito, talakihan nga natin. Yan. Bakit nandito to? Wait lang. Tanggalin natin to. Remove. Yan. Sabi dito, mga kababayan, sa Pinas Speed. Breaking news. Philip Doc Bong Akop wins the Antipolo 2nd District Special Election. Yes. The son of the late Congressman Romeo Akop
secured 60,051 votes. Samantalang ho yung boto ho nung at inendorso ni Sara, mga kababayan, abay wala pa hong 10,000 yung boto. Tama. Ang layo. Pusa, sinirahan pa yan ni Kiko Barsaga. Ang pamilya ako, binastos-bastos niya yan, living. Anong sabi niya? Na si Akop daw ay isa sa mga walang yan ng Kongreso at nakatanggap ng maleta. Correct. Pero kita nyo naman po, legit na supporters, boto, 60,000. Pinomote pa yan. Yung kalaban ni Ako, pinomote pa yan nila Topacio. Pinomote niya yan, pinapunta yan doon para daw po manalo si Alcala ba yan? Si Liada. Yada. Oo. Pero lampaso. Itinaas pa yung kamay ni Sara niyan eh. Sira ba yung Sara? Tinaas. Kaso nga, wala. Wala. Hindi nakakain kahit na Wala po. Malamang nagbayad pa yun. Nagbayad talaga. Diba? Malamang may tulong pa ng pondo ni Sara yun. Tama. Siyempre, itinaas ang kamay eh. Ngayon, ang tanong, ano ang ibig sabihin natin dito? Ibig sabihin nga natin, ulitin natin, wala na ho yung... Wala lang asim. Oo, puro na lang asin. Walang si Sara. Kumbaga, given the fact na yung tatay niya medyo may influensya talaga. Pero pagdating kay Sara po, wala po talaga. Wala na. Ngayon. Walang dating. Ngayon, kung DDS ka, hindi pa ba kayo naniniwala sa mga sinasabi namin? Na talagang ang mga kasama nyo mga robot, trolls, at pinapaandar ng makina. Premonition. Premonition. Isang ina nyo, premonition yung mga ginagawa nyo. Di ba? Nakakahiya na yun eh. Biro nyo, wala kayong legit na supporter at wala kayong legit na istorya. Puro aka-aka. Katulad niyan, kanina lang, si Harry Roque, pinapakalat niya na bakit daw dumikit pa tayo sa Amerika. Yan tuloy. Sa Strait of Hormuz, pinagbabawal daw ng Iran na dumaan ng US. Pusang ina ka pala, baklang may AIDS ka eh. Di ba? Natural lang yun. Alam ka naman, dumila tayo ng betlog ng China. Okay na talaga, nasa US tayo, pinaka-safe natin yun. Hindi, ang sagot ko dyan nakita mo nga yung ginawa ng China sa Iran. Tama. Ni hindi man lang tinulungan. Oo. Kalyado nila yan. Bakit? Galing sa China yung pandigma ng Iran. Kung Amerika, kita nyo, kalyado niya ng Amerika yung Israel. Abay talaga nagpapadala ng mga sundalo. At hindi lang sundalo, pati mga kagamitan, lahat, panghimpapawid, panglupa, at pang-cyber. Lahat kompleto. Tsaka tignan nyo naman po kung gaano kagaling ang Amerika. Kita mo na lang yung sa Venezuela, presidente, nagsasayaw-sayaw pa siya. Kinabukasan, nandun na yung ranger ng US. Kaya nga. Si Camille. Ang gulat siya. Dedo agad eh. Hindi niya inaasahan na kinabukasan, pag-atake, nandun na yung ranger ng US. At saka lahat, ngayon bagong yung leader nila, yung anak ng Khamenei. Wala na, dedo na uli. Dedo na rin uli. Naku, putik na yan. Pero dito, meron akong balikan natin yung Sige, balikan mo muna yan. yung pagkatalo. Itong pagkatalo ni Liada. Red Liada pangalan? Red Liada na manok ho ni Sara Duterte mismo. Si Sara Duterte mismo nag-aangat ng kamay nito eh. Los Valdez. Alam niyo po kasi, kaya gusto nila yung Antipolo, malaki pong botante dyan. Yes. Malaki po yung Antipolo, Rizal, malalaki po yan. Kaya tinatarget nila yan. Ano nangyari? Yan, talo. Ngayon, akala ni Sara, makukuha nila. Kasi pag nakuha nila yan, merong isa silang mabobola nila sa Kongreso na maaaring magmanipula sa mga kalaban na ay laban kay Sara kasi sa Kongreso talagang nililiti si Sara eh. So, kulang sila sa kakampi. Kita nyo nga sa Commission on Justice, 54. Wala man lang pumalit kay Sara, si Manyaki sa suntay lang. Suntay Alam lang. mo ba sabi ni si Gadon? Si Gadon. Salang natin si Gadon ha.
nila doon sa Antipolo. Ito mga kababayan, real talk to kay Gadon ha. Pakinggan ho ninyo ha. Pakinggan ho ninyo. Oh, pasok. Napakalayo ng boto nila doon sa Antipolo. 8-2. 8 yung bumoto kay Bong Acop, 2 lang ang doon sa kalaban. Ibig sabihin nito, ang endorsement ni Sara ay merong kiss of death! Go, case of death. Napahiya si VP Sara doon sa kanyang Napahiya inendorso na kandidato Napahiya. sa Antipolo City 2nd District Special Election. Napahiya sapagkat napakaliit ng boto ng nakuha nung katunggali ni Dr. Bong Acop na anak ni Congressman Acop na namayapa noong Disyembre. Ito ay nagpapatunay lamang na walang boto ang Duterte sapagkat kitang-kita dito. For every 10 voters ay 8 ang bumoto kay Acop at 2 lamang ang bumoto doon sa kanyang katunggali. Ibig sabihin nito, walang endorsement power si Sara na kagaya ng ginawa din niya doon sa Manila na siya ay nangampanya rin against Benny Abante and Joel Chua, pero panalo pa rin sila. Kaya yung sinasabi dyan ng kanyang mga DDS camp na ang mga mag-i-endorso sa impeachment ay matatalo sa 2028. Walang katotohanan yan. Napakalayo sa katotohanan. Ito ay sample na nga lang sa Antipolo na 8 votes out of 10 at 2 lang doon sa kalaban. Ang layo ng diferensya, 60,000 si Bong Acop at 12,000 naman yung kalaban. Ang ibig sabihin nito, talagang tambak, landslide, tambak na tambak. Ibig sabihin nito, walang appeal ang endorsement ni Sara. Kaya nga ito yung sinasabi ko, na sa 2028, yung kanyang ambisyon na magpresidente ay walang mangyayari dyan sigurado sapagkat ang mga taong bayan ngayon ay alam na kung ano ang ugali. Putulin natin yan. Totoo yun eh. Yung mga kababayan ko yung senyales na malakas ka. Hindi natin makita dito sa pagdedeklara ni Sara. Yes. Pansinin mo kung talagang malakas si Sara, makikita mo na yung mga tao talagang lahat nandoon na sa kanya. Oo, kasi Ilang buwan na ba nakakaraan? ang Yung mula nang nagdeklara siya. mag-1 month na. Magto 2 months na. Magto 2 months na. Eto mga kababayan ko, magto 2 months na. Wala man lang nagpapakita ng suporta para sa kanya. Siya na lang ang palaging kumukuway. Siya na lang eh. Siya lang. Pag tinanong nyo, meron na bang nagbigay ng suporta sa'yo? Open. Wala Wala. Siya pa nga nagsabi na, meron na akong kukunin na Vice Vice President. President. Dapat hindi. Dapat yung mga tao lumalapit sa'yo. Hmm. Diba? Akala niya kasi, itong ginawa niyang early campaigning, early declaration, ay makakuha siya ng ng atensyon ng buong sangkata ng Pilipino. Pero hindi po Kasi meron po nakahang sa kanya na hindi sinasagot. Yung nga po ang kaso niya. Diba? Hindi mali yung strategy ganyan niya na sasabihin niya, natatakbo siyang presidente para pag binalikan siya, pinupolitika. Wrong move yan. Mali. Siguro, desperado na. Tama yung opinion ng maraming mga political analyst na sinasabi nga na desperado na. Desperado na ang kampo ni Sara Duterte dahil dito sa impeachment. Impeachment. At ngayon, hindi nga niya maharap-harap itong si Madriaga sa hindi mo alam na kadahilanan. Kaya ang maraming tao ngayon nag-iisip. Napanood mo ba yun? Nakita mo pa kanina sa FB. Na? Di ba meron doon yung comedy bar na nandun si Sara. Yung comedy bar na yun, nandun si Sara. Kakilala din ng mga nakapalibot kay Sara yung nagnotaryo ng 18 Marines. Kaya naman. So parang ano lang sila, no? Talagang iisang sekta lang sila. Yung nagnotaryo doon sa 18 Marites ay kakilala rin nung yung kilala na ombudsman. Ayan, kabarkada rin nila Sara, kabarkada rin ni Munsayak. Iisa sila sa comedy bar. At yung comedy bar na nakita din yung nagnotaryo, dun yung sinasabi ni Ramil Madriaga
nag-deliver ng Dapol Bag. Ayun naman pala. Yan po sinasabi po namin ito with evidence po to. Hindi po kami katulad ng mga baratae na dinadakay sa imahinasyon. Eto na, ituloy nga natin to. Niya kung alam na ang kanyang mga katiwalian at alam na ng mga taong bayan na siya ay boba at tanga. Kaya hindi yan pwedeng manalo. At yung pananakot nila na lahat ng boboto sa impeachment kay Sara ay matatalo sa 2028. Ilang beses nang napatunayan yan na walang epekto yan, pananakot nyo. Yan ay imagination nyo na lang yan. Nagpapalakas lang kayo ng loob para sinasabi nyo, number 1 si Sara, pinakamalakas si Sara. Ang totoo niyan, hindi. Kaya nga siya hindi tumakbo noong 2022. Ay dahil alam niya na wala siyang boto. Kaya nga nag-vice siya kay BBM para siya ay siguradong manalo at halos wala siyang gastos at pagod dahil kasi ang nagtrabaho noon. Alam mo, totoo to Totoo to sinasabi ni Larry Gadon. Kasi nga mga kababayan ko, feeling nila si Sara malakas Di ba? Feeling nila malakas si Sara, Alicia? Oy, shoutout po sa inyong lahat kaya lang wala na talaga. Hindi na tulad nung dati na nung panahon na hindi pa nabubuking yung mga trabaho ng mga Duterte. Saka yung bantot ni Sara. Hindi pa lumalabas. Hindi pa natin alam na mayor pa lang siya. Putik ang confidential funds umaapaw. Grabe, 500,000. Ang tindi po no na confidential funds mo 500,000. Kita nyo mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.